Kuyates, magandang hapon sa inyo lahat. So, topic natin ngayon mga ka-super, no? Startup cost sa mga gusto mag-OTR dyan, ano? OTR, yung on the road delivery, expedite delivery, no? So, ito based sa ano ko, sa experience ko, no, mga Kuyates, yung startup cost, kung magkanong kailangan yung puhunan para maumpisahan nyo yung ganitong hanap buhay kung nagpaplano kayo, no? So una-una, sasakyan, syempre kailangan ng sasakyan, no? So yan, depende sa budget nyo, no? Kung anong budget nyo. Pero ang advice talaga, kung mag-OTR kayo, no, yung maaari makuha nyo na sana mas malaki, mas high roof na van na tinatawag sa extended, no? So tatlo lang naman yung mga talagang pinagpipilian, ano, yung Dodge Ram Pro Master, sabay yung Ford Transit, no, saka tong Mercedes-Benz, ano, Mercedes-Benz na Sprinter, no? So yan yung majority, tatlong van na pinagpipilian, no? Yan, like I said, depende na lang kung anong budget nyo, no? Kung saan nyo i-base yung budget nyo, no? So depende ang presyo nya, no? So ako, hindi naman ako nag-umpisa sa ano, mga Kuyate, sa bago, no? Bumili lang ako ng used, para used na ano, na almost nakaswertehan lang ba na almost brand new, no? Kasi mababa talaga yung milyahe. Nakuha ko to is less than 4,000 miles, so para sa edad niya, ano to, 2020, no? 2020 model, hindi niya less than 5,000 miles. So parang hindi siya talaga nagamit, no? Kasi kita nyo naman, sariwa pa talaga siya. So yun, maghanap-hanap lang kayo, no, kung ano yung budget nyo, no? So ano yung down payment nyo, so isa yan sa mga cost, para umpisa nyo itong expedite delivery, no? Pangalawa, insurance. Kung totoo may naririnig nyo na na mataas ang insurance, talagang mataas, talagang mahal ang insurance ng ng commercial, no? So nagba-vary yan sa depende, no, between 800 to 1,500 a month, okay, a month. Kasi karamihan ng mga broker, no, nagre-request sila ng mga 1,000 liability sabay 100 sa sa cargo, so 100,000 sa cargo. So medyo mabigat talaga, so consider nyo rin yan bago kayo magbumili ng van. Canvas muna kayo, and then kung makuha nyo yung VIN number, para maran ng VIN number ng insurance company, magkaroon kayo ng ballpark figure kung magkano aabutin yung insurance nyo. That also, no, nagdidepende sa credit score nyo, no? Hindi naman basta-basta. Saka kung paano, kasi ang binibase ng pag commercial insurance, no, ang tingin ko lang binibase nila kung paano ka magbayad talaga, eh. So kung syempre, kung maganda yung credit score mo, mababa yung payments mo, no? And then kung hindi naman ganun kaswerte sa sa credit score, yun, medyo magde-demand sila ng medyo mataas-taas na deposit, kasi normally talaga magbibigay ka ng deposit pag commercial nyo. So yan, so pangalawang yan, dapat i-consider nyo. So una yung sasakyan, pangalawa yung insurance, pangatlo, diba, depende na lang kung anong makuha nyo sasakyan, diba? Hindi natin alam kung makabili ka ng used. Maganda kung kumpleto na, diba? Meron ng e-truck, may mga hindi na kailangan set-upan, kasi kahit sabihin yung ganyan lang, nakaka-adapt, nakaka-adapt yung lalagyan nyo ng insulation, yung loob, yung back cabin, so sabay lalagyan nyo ng e-truck, lalagyan nyo ng, bibili kayo ng mga gamit na pang strap, lahat na total na lang natin, no? Kung maglalagay kayo ng e-truck plus strap plus yung side paneling, insulation, siguro another sa naggastos ko close to sa sa $2,000, no? Para lang
magawa ko yung kailangan kong gawin sa likod, you know. So kasi kailangan bumili ng mga ibang paneling, di ba, para so depende sa inyo, hindi naman kailangan ano, pero kung OTR kayo kasi ito nititirahan nyo so may sana komportable kayo, hindi pag mainit, hindi masyado mainit sa loob, so kailangan mo ng blower para sa ibabaw ng roof, kailangan lagyan, you know, and then you know, siyempre mainit yung likod, no? Kailangan mo ng aircon, kailangan mo ng heater, you know. So sa ngayon wala pa yung heater, wala pa yung ano, yung aircon kasi okay pa na may panahon ngayon sa akin, no? Kaya ganun muna ang ginastos ko, no. Medyo ano lang tayo, medyo yun lang, medyo ano ng konti, tipid lang ng konti kasi hindi pa naman kailangan, no? Pero down the road, pag summer na talaga mainit, kailangan ko magkabit ng inverter, you know, para makapagpatakbo ko ng portable AC sa likod. So kasi yun ang pinakamurang setup yung inverter plus portable AC. Kasi yung bibili ka yung installed sa roof, no, medyo mahal yun So yun, no, kailangan nyo rin consider dyan, you know, para ano. And then lastly, yung mga documents para ma-start nyo siya, you know, yung kung depende na lang sa inyo. Ako hindi naman ako kumuha ng LLC, no. Yung iba, sabi nila kailangan mo kumuha ng kung magbi-business ka, LLC, and then you know, at least may bayad din yung registration, and then plus yung MC number, DOT number. Hindi naman talaga kailangan kasi below tayo ng ano ng weight para sa ano para yung weight, yung total gross GVW, gross vehicle weight, no. So less than less than 10,000, you know. So hindi mo hindi talaga na-required na kumuha ka ng DOT number. Ngayon, pag-isipan nyo rin kasi ang DOT sa MC number, need nyo yan kung talagang gusto nyo hindi na kayo dumaan sa mga broker, no, rekta na kayo sa mga mismo mga shipper, you know, yung mga pwede na kayo mag-bid kasi karamihan ng load board, no, naghahanap sila ng mga MC number, you know. So sa mag-uumpisa lang, ride muna kayo, subukan nyo muna, ride muna kayo ng ng kumpanya na gamitin nyo muna yung mga MC number nila, no. Maraming kumpanya na pumapayag sa ganyan, you know? And meron din kumpanya pumapayag sila na mag-top ka sa insurance nila, no, pero maghuhulog ka ng linggo-linggo sa kanila. In a short run, parang ganun din lumalabas parang almost pareho lang yun lang, huhulugan mo siguro medyo magang, huhulugan mo kasi siya ng every week instead of once a month, yun na medyo mabigat. So yun mga kuyates, no, mga kutsper, no, light lang yan, yung na-experience ko, no. Yan yung startup cost. So yung figure, kayo na makakalam yan, you know. Hindi natin alam magkano, kung gusto nyo magkano budget sa sasakyan, ano ba yung monthly nyo na tina-target, ano ba down payment nyo. So lahat yon ipasok niyo yan sa cost ng ng start, you know, ng pag ganitong araw na buhay, no, ng expediting. So startup cost yan. So roughly, you know, nasa ka between 5 to 10, you know, 5 to 10,000, you know. 10,000 medyo siguro mabigat, medyo malaki yung bilaksak mo sa down payment para makuha mo yung sakyan. So like I said, depende na lang sa inyo, no? So yun na yung pinaka close siguro na na figures na between 5 to 10. So 10 mataas na masyado yun. Ako 5, hindi pa ako gumastos ng mga ganun lang inabot ako, mga less than 5 o a little bit, medyo taas lang ng konti ng 5 sa lahat-lahat, no. Siguro kung ko siguro nasa mga 6 or 7 ganyan, 6 or 7. Yan lang nailabas ko para maumpisan ko to. So kung meron pa kayong mga question dyan, mga kuyates, mga kutsipper, no, comment lang. Tulad nito, pangalawang ko lang to, pangalawang vlog ko lang to So comment lang. See you later.